Okay, nakaboto na po ba lahat? Tuwan-tuwa yung mga ibang DDS, may mga nakapasok dyan na sigurado, wag na tayo magbula na kampe sa mga Duterte. Especially dito sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte. Kaya sila Marcoleta, Camille Villar, saka yung iba pa, si Pato, Bongo, nag-number 1 pa. Ang dami talagang Pilipino talaga na hindi na nagbago, matitigas talaga ulo. So anyway, eto may mga pumasok na mga totoong oposisyon na Pamakino, Attorney Pangilinan, yan, abogado rin yan. So may mga matitira pang 12 na mga senador, meron ding 12 na papasok. Ito may itong naganap na halalan. Ngayon, ang mangyayari dito ay may magandang balita rin sila sa Kongreso, party list si mamayang liberal Attorney Laila de Lima, Attorney Kel Jokno. So pumasok yung mga yan. At itong dalawang to ay mga veteranong abogado, mga kasama. So kung handa na yung popcorn nyo, french fries, saka drinks nyo, kung ano man yan, soft drinks o kung ano man yan, ihanda nyo na, maganda-gandang laban to. Ngayon may nagsasabi na marami daw kalyado sa Senado kasi sila magiging judge. 10 yan kung tuturusin yung kalyado niya Vice President Sara Duterte. Meron pa namang iba pang higit sa 10 na pwedeng mag-convict sa Vice Presidente po natin at si Sara Duterte. Makikita niyo naman, hindi umubra yung peaceful rally daw ng Iglesia ni Cristo para hindi matuloy itong, alam naman natin para hindi matuloy yung purpose na para hindi matuloy ang impeachment. Pero nakita niyo naman, di ba? Nag-endorse pa ang Iglesia ni Cristo o ang INC ng oposisyon, na totoong oposisyon na si Attorney Kiko Pangilinan saka Senator Bam Aquino. Sayang si Luke Espiritu, ako ba't di pa rin binoto ng mga tao? Pwede to okay sana saka si Heidi Mendoza. Pero meron pa gusto ng eleksyon, malalakas pa naman yung mga yan. Ang katawan nila, aabot pa sila sa ganyan. So sabihin natin reserve natin sila sa susunod na eleksyon. Pero aminado ko okay ang mga yan at magandang iboto susunod na eleksyon. Ngayon, kung talagang nakita nyo naman, natuloy pa rin yung impeachment trial kasi yung simbahang Katoliko talagang alam nyo naman yan pagka pumasok yan sa pagprotesta. Kapag may nakikitang hindi na maganda nangyayari sa politika natin, pwede naman yan. Nakita yun, natuloy ang impeachment. Diba? So, impeachment trial lang gaganapin po ngayon. Ngayon, marami magagaling na abogado ito si Vice President Sara Duterte. At malalaman naman natin yan kapag officially na talagang natuloy na itong impeachment trial. Ngayon, maraming baraha itong si Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Bato de la Rosa, Vice President Sara Duterte, posible na may pagmalaki ang tsansa na nasa ICC warrant of arrest yung mga yan. Pagpalagay natin, halimbawa nanalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment, nandiyan yung, kaya ginaganap pa lang itong impeachment trial, biglang dumating itong Interpol warrant ng ICC para arrestin si Bato sa Sara Duterte at nagkaroon pa ng probable cause o certainty of
conviction na ngayon na ayon sa DOJ ay yung bagong batayan na sa kaso ni halimbawa probable cause or certainty of conviction nakita sa kaso ikinaso ni dati Senador Antonio Trillanes dito kay Bongo. Talagang hindi niya magagamit yung Senado immunity niya kasi non-bailable yung kasong niyan, yung plunder. Si dating Pangulong Duterte kasama rin sana dyan sa kasong yan, kaso nasa ICC na. So malaking magiging problema nitong lineup ni kaalyado ni Sara Duterte. Si Marcoleta naman lalamunin lang na ibang senador din yan Siyempre, nakita naman sa Kongreso, di ba? O hindi nga pinapansin na yan. Nagmumukhang katawa-tawa na yun si Marcoleta, kahit sabihin ng abogado yan. Marami rin mga abogadong katoliko rin, di ba? Na nasa politika. So, lalamunin din yan. So, dito, hindi pa natin masabi na talagang happy-happy itong mangyayari dito kaya sa grupo o sa kupunan ni Vice President Sara Duterte o mga DDS. So, malayo pa ang kasiyahan. Masyado pa maaga. Marami pang baraha ang Pangulong Bongbong Marcos at kung magkakaroon na ulit ang halalan sa 2028, susunod na halalan, baka suportan niya ito ang totoong oposisyon na si Laila de Lima, Tony Chel Jokno, Senadora Risa Ontiveros, attorney nanalo din si Lenny, si dating Vice President Lenny Robredo. So marami pa magandang mangyayari. So may pag-asa pa tayo, may pag-asa pa yung mga naniniwala na dapat managot sa panahon ngayon. So ang pagpasok ni Attorney Laila de Lima, Attorney Chel Jokno ay napakalaking tulong kay Representative Luistro, Yingkir Luistro na panalo daw ata ngayon o malaking chance ulit na mapabilang sa House Prosecution panel. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po. Patnubayan po sana tayo lahat ng Panginoon itong nangyayari sa gobyerno natin. Sana manatili tayong matatag at huwag natin paniwala yung mga fake news. At huwag tayo magpabola sa mga korap na politiko na dapat managot sa dapat nilang panagutan na ginawa nilang paglapastangan sa kaban ng bayan. Maraming salamat po.